For this video, pakikita namin sa inyo kung paano kami magtanim nitong aming mga cuttings, no? Yung cuttings na to medyo malaki, medyo mahaba kasi ito po ay nakaplano, igagrap ko po ito. Ipapagrap or igagrap ko. Yan, medyo malaki yan. So bago natin tanim, nilalagyan muna natin ng ganyan, no? Para daw yan madaling mag-ugat. Nilalagyan ng tapya sa dulo. Tapos bababad sa rooting powder. Yan. May ginagamit tayong rooting powder. Patingin niya atin ng rooting powder natin. Nasaan na? Meron ka ba dyang sample? Tapos yung mixture natin, more on garden soil. So ito yung, ayan. Yan ang ginagamit namin na rooting powder. Then yung media namin, more on, more on garden soil. Konti lang yung ipa, tsaka konting coco peat. Yan, siguro mga 50% garden soil, 25% coco peat, 25% ipa. Tapos yung medyo maliit, medyo payat, yan lang sa kulay black. Pero yung medyo malalaki, dito sa white na PVC plastic pot. Yan, tapos yung medyo malaki pa dyan sa mas malaking paso. So, depende sa size nung sanga. Basta yung putol nito, 1 foot. Puro 1 foot, pero syempre pag aalanganin, medyo mahikli. Pag aalanganin yung sanga, medyo mahaba. Ganon, depende. Pero ang pa-cut ko talaga nito, 1 foot lang, 12 inches. So, yan. So, pakita ko naman ngayon sa inyo yung natanim na namin. So, ito na yung natanim nila. Ngayon lang umaga. Hindi pa nadidiligan. After nilang mayaring magtanim, saka sila magdidilig. So, ayan. Karamihan nito medyo malaki. Kaya sa white na paso nakalagay. Tapos yung medyo maliit, ayun nga, sa seedling bag. Ayan, ang dami na, diba? Ang plano ko po dito, ipagpagawa ko ng isang greenhouse na kawayan lang din. Tapos, doon namin ipupwesto. Kasi alanganin dito, baka guluhin ng hayop or ng aso, ganon, ng pusa. So, kailangan may sarili siyang pwesto. Then, eto, pagka nabuhay, igagrap. So, ngayon, pakikita ko sa inyo naman, yung mga nabuhay na unang tinanim namin na ganito, pero kukunti lang. Ito lang yung medyo marami na. And then, susunod na tanim namin, mas marami pa. Kasi nagtry lang muna ako nung una kung kaya namin buhayin. So, nandito yung unang tanim namin. Ayan, meron pa tayong mga nakakone dito na buhay na rin. So, eto yun. Yung unang tanim namin, pinalagyan ko pa ng supot yung ibabaw para kako hindi masyadong matuyo dahil baka hindi mapatubo. Eto naman, okay naman. O, tubo na. Teka, tingnan natin mabuti. O, ayan, diba? Ang dami ng, sprout. Ayan, hindi ko alam kung nakatulong tong plastic na to, pero malamang para hindi sumingaw dito yung katas niya. So, ayan, ang dami na, diba? Kung tatanungin nyo kung gaano katagal to, mga ilang weeks pa lang. Ito yung mga kasamahan niya, hindi pa lahat buhay. Yung iba pa lang. Kasi nga, halos hindi pa naman nagtatagal ng pagkakatanim dito. Ayan, nakita nyo yung may mga usbong. Sila pa lang yung buhay. Yung iba wala pang buhay. So, may kasamahan pa to dito sa gawin na to. Ayan. Ito, kasamahan yan. Pero ito, medyo malaki yung sangat. Pero hindi pa siya, konti pa lang yung usbong niya. Pero ito, may sign of life na. May mga sign of life na. Ayan. So, mabubuhay na sila. Ayan. Yan yung mga nauna naming itanim. Bago to. Dahil nga medyo nabubuhay na, kaya bumili pa ulit ako nitong mga cuttings na to. At dahil nga nakaplano kong ipagpagawa ito ng sarili niyang greenhouse, kailangan pa natin dagdagan to para medyo marami. So, ito pa po yung isang paraan namin na ginawang pagtatanim dito sa mga cuttings na to. Yan, binalot lang namin ng coco peat. O, tingnan nyo, galit na galit yung ugat. Galit sa nagtanim. Galit na galit. O, asan pa yung maugat natin dyan. Pero hindi lahat maugat. Yung iba lang.
Yung iba wala, pero may buhay na rin. May sprout na, pero wala pa rin. Hindi pa talaga sana to pang repat, kaya lang nag-aalala ko. Parang pinapasok ng tubig kasi yung kokopit mabababad sila sa basa. Kasi doon sila nakalagay sa greenhouse na net lang nakalagay. Nababasa pag umuulan. Kaya, mailipat na rin sa paso. Pero dapat hindi pa panlipat ito. Dapat palakihin pa ng bagya yung mga sprout niya. Kaya ingatan nyo na lang yung paglilipat na huwag masira yung ugat. Ayan. So marami tayong pwedeng gawin paraan ng pagtatanim sa mga cuttings na to. Kung saan natin mapapatubo. Experiment nyo lahat at na malaman nyo kung saan mas tutubo. Kung saan mas maganda tubo. Pero dito, sa ganito, mas magandang mag-ugat. Yung may laman na may kokopit lang sa puno. Yan, mas magandang mag-ugat. Pero dito, ewan ko, parang hindi matrabaho. Ito, isang tanim lang. Hindi ka na magre-repot. So, ito pa yung mga may kokopit namin, So, ililipat na rin sa paso. Kasi nga, ay napapasok ng tubig yung kokopit. Dapat doon sila sa lugar na hindi nauulan. Sobrang basa yung kokopit, baka mabulok. Pwede yan sa hindi nauulan lalagay. Mas okay. Ngayon naman ito pakikita ko sa inyo. Yung mga kauna-unahan na tinanim ko na ganito. Kita nyo may mga original pa. Ayan. Alisin na natin. Kaya ako hinayaang tumuboy original. Kasi baka siya mamatay. So ayan po. O diba marunong pa akong mag-crop. Nakabubuhay pa ako. So ayan, di ba may simula na. Posible nang mabuhay. May linaw na mabubuhay siya. Pero wag muna nating alisan ang cup. Kasi nasa loob naman po siya ng greenhouse, di siya naulan at di rin siya masyadong naiinitan. Kaya ayan. Ito rin may buhay na Ayan, malinaw na mabubuhay sila. Ito pa. Hindi ko muna aalisan. Pagka medyo puno na ng dahon, tsaka ako aalisan ng cup, tsaka ako papasingawin. Ito hindi pa, pero green pa yung sanga. Posible pang mabuhay. May pag-asa pa. So ito, ayan, buhay na rin to. So alisin ko na yung original. Ito yung mga una kong ginrap nung nung mapahinga ko. Siguro mga lang to. Wala pa rin isang buwan. Ito rin buhay na. Yung mga dahon na. Pero huwag muna nating alisin. Ito rin mayroon na. Balik muna natin cup. Baka magbago pa isip. Kasi iba na to, hindi pa. Wala pang buhay to. Tinignan ko na to Ayan. Pero may pag-asa pa to kasi mga green pa. Ito wala na. Ito may pag-asa pa, green pa. Ito buhay pala to. Hanggat green siya, hindi mo masasabi, ito buhay din, na hindi siya mabubuhay. Yan, pag brown na, tuyo na, ayun. Baka nga hindi na. So ito yung kauna-unahang batch. Nung mabuhay, yung RS, and then, nag-wrap na at may pag-asa ng mabuhay. So nagtuloy-tuloy na ako sa pagbili ng mga cuttings na ganito. Tapos ang ganda nung nila, nung media nila, na nagustuhan nila yung hindi masyadong maipa. Mabigat siya, mas marami yung garden soil.